Eksaktong 3:17 ng hapon, Martes, tumunog ang doorbell. 6 na buwan matapos kong ilibing ang aking asawang si Ben na nakasama ko ng 40 taon. Nasa hardin ako noon, inaalagaan ang mga rosas na itinanim ni Ben para sa aming ika-20 anibersaryo. Sinusubukang kumbinsihin ang aking sarili na ang buhay ay maaaring magpatuloy ng normal, sa kabila ng malaking puwang na iniwan ng kanyang pagkawala sa aking pang-araw-araw na gawain. Nang buksan ko ang pintuan, isang kagalang-galang na Ginoo na nakasuot ng mamahaling kulay-uling na suit ang nakatayo sa aking beranda. Hawak ang isang briefcase na gawa sa balat at may seryosong ekspresyon na tila pinipino ng mga abogado sa law school. "Ginang Santos," sabi niya, "ang pangalan ko ay Rafael Mendoza mula sa Mendoza at Associates. Mayroon akong ilang napakabihirang tagubilin mula sa inyong yumaong asawa na kailangan kong ibigay eksaktong 6 na buwan pagkatapos ng kanyang pagpanaw." Kinabahan ako. Si Ben ay puno ng mga sorpresa sa buong kasal namin, ngunit ang mga tagubilin pagkatapos ng kanyang kamatayan na inihahatid ng mga abogado ay isang bagong development kahit para sa kanya. Mga tagubilin? Abogado Mendoza? Nabasa na ang testamento ng aking asawa ilang buwan na ang nakakaraan. Napakalinaw ng lahat. Ginang Santos, ang usaping ito ay hiwalay sa karaniwang proseso ng probate. Maaari ba akong pumasok? Ang kailangan kong talakayin sa inyo ay may kakaibang kalikasan. Pinatuloy ko si Abogado Mendoza sa sala. Napansin kong paano niya sinulyapan ang aming simpleng tahanan na may mapanuring mata ng isang taong sanay magpahalaga ng mamahaling ari-arian. Maginhawa ang buhay namin ni Ben, ngunit hindi kami maluho. Siya ay nagtrabaho bilang isang historiador ng dagat, nagpapakadalubhasa sa mga nawawalang barko, habang ako ay nagtagal sa aking karera bilang isang historiador ng sining sa lokal na universidad. Ginang Santos, ang inyong asawa ay lumapit sa aming kumpanya noong 1985 na may napaka-partikular na tagubilin tungkol sa isang mana na ibibigay sa inyo sa ilalim ng partikular na mga kalagayan. 1985? Halos 40 taon na ang nakakaraan. Anong uri ng mana ang nangangailangan ng 4 na dekadang paghihintay? Ang uri na nakasalalay sa pagkumpleto ng eksaktong 40 taon ng kasal. Ginang Santos, napakalinaw ng inyong asawa tungkol sa timing. Naramdaman ko ang kakaibang ginaw habang ang mga salita ni Abogado Mendoza ay nagdulot ng isang alaala na matagal ko nang inilibing, kaya halos nakalimutan ko na ang pagkakaroon nito. Bigla, ako ay muling naging 28 taong gulang, nakatayo sa aming maliit na unang apartment. Nagkakaroon ng isa sa mga hangal na pag-uusap ng mga bagong kasal tungkol sa hinaharap. "Kung makakayanan mo ang kasal sa akin ng 40 taon, sabi ni Ben na may mapaglarong ngiti na siyang unang umakit sa akin. "Bibigyan kita ng isang bagay na imposibleng isipin." Tumawa ako at tinawag siyang katawa-tawa. Sinasabi sa kanya na ang 40 taon ay tila napakahabang panahon, gayong 5 minuto pa lang kaming kasal. Hindi na namin binanggit muli ang pag-uusap, at sa totoo lang, akala ko ay nakalimutan na ni Ben ang lahat tungkol dito. "Abogado Mendoza, sinasabi mo ba sa akin na naalala ni Ben ang isang hangal na pustahan na ginawa namin noong mga bagong kasal pa?" Ginang Santos, ang inyong asawa ay hindi kailanman nakalimutan ang anumang mahalaga sa kanya at tila ang partikular na pangakong ito ay napakahalaga. Binuksan ni Abogado Mendoza ang kanyang briefcase at kinuha ang 3 bagay. Isang ginintuang susi na may palamuti na tila sa isang medieval na kastilyo, isang selyadong sobre na may pangalan ko na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Ben, at isang mas maliit na sobre na naglalaman ng isang address. Ang mga tagubilin ng inyong asawa ay napaka-partikular. Kung nakumpleto ninyo ang eksaktong 40 taon ng kasal na ginawa ninyo, Ginang Santos, eksaktong 11 araw bago siya pumanaw, ibibigay ko sa inyo ang mga bagay na ito at ang impormasyong ito. Tinitigan ko ang susi na hindi katulad ng anumang nakita ko. Ito ay mabigat, malinaw na antigo, na may masalimuot na Celtic knotwork na inukit sa ibabaw nito at maliliit na hiyas na nakakabit sa ulo nito. Ano ang binubuksan ng susi na ito?
Naniniwala ako na ipapaliwanag ng liham ang lahat, Ginang Santos. Gayunpaman, napakalinaw ng inyong asawa na dapat kong bigyang diin ang isang partikular na tagubilin. Dapat ninyong hawakan ang usaping ito ng mag-isa. Mahigpit niyang hiniling na huwag ninyong isama ang inyong mga anak o anumang ibang miyembro ng pamilya sa anumang matutuklasan ninyo. Hindi isasama si Paulo at Olivia? Parang kakaiba naman. Malapit kami sa isa't isa bilang pamilya. Ginang Santos, ipinararating ko lang ang malinaw na tagubilin ng inyong asawa. Napakadiin niya sa puntong ito. Pagkaalis ni Abogado Mendoza, umupo ako sa paboritong armchair ni Ben. Hawak ang mahiwagang susi at nakatingin sa sobre na naglalaman ng kanyang huling mensahe para sa akin. 40 taon ng kasal ang nagturo sa akin na ang aking asawa ay may kakayahang gumawa ng mga detalyadong sorpresa, ngunit ito ay naiiba, mas makabuluhan kaysa sa kanyang karaniwang romantikong kilos. Binuksan ko ang liham na may nanginginig na mga daliri at nagsimulang basahin ang pamilyar na sulat kamay ni Ben. Aking mahal na Rosa, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan ito na tinupad mo ang ating kasunduan at nanatili kang kasal sa akin ng eksaktong 40 taon. Nangangahulugan din ito na hindi na ako buhay upang makita ang iyong mukha kapag natuklasan mo ang aking pinaplano sa loob ng halos 4 na dekada. Naaalala mo ba ang ating pag-uusap noong 1985 tungkol sa imposibleng mga regalo? Tumawa ka nang ipinangako kong bibigyan kita ng isang bagay na hindi maisip kung kaya mong tiisin ang pagiging asawa ko sa loob ng 40 taon. Rosa, seryoso ako sa bawat salita ng pangakong iyon at ginugol ko ang mas mahabang bahagi ng ating kasal upang matupad ito. Ang address sa pangalawang sobre ay magdadala sa iyo sa isang bagay na inihanda ko para sa iyong hinaharap. Isang hinaharap na sana ay kasama kitang gugulin, ngunit ngayon ay napagtanto kong maaaring kailangan mong tamasahin ito nang wala ako. Rosa, ito marahil ang pinakamahalagang tagubilin na ibibigay ko sa iyo. Pumunta ka sa Scotland nang mag-isa. Huwag mong sabihin kay Paulo at Olivia ang tungkol sa liham na ito o sa anumang matutuklasan mo doon. Alam kong ito ay tila malupit, ngunit maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ang pagmamahal ng ating mga anak sa iyo ay totoo, ngunit ang kanilang interes sa aking inihanda ay maaaring hindi. Gamitin ang susi. Pumasok ka sa kastilyo at tandaan na ikaw ay palaging ang aking reyna, kahit na hindi mo alam na karapat-dapat kang magkaroon ng korona. Lahat ng aking pag-ibig, palagi at magpakailanman. Ben. 3 beses kong binasa ang liham bago ko binuksan ang pangalawang sobre, na naglalaman ng isang address sa Scottish Highlands, Ravens Hollow Castle, Glen Nevis, Inisture. Isang kastilyo? Nabanggit ni Ben ang isang kastilyo sa kanyang liham na tila imposibleng paniwalaan. Hindi pa kami nagmamay-ari ng anumang ari-arian sa labas ng aming simpleng tahanan. Hindi pa nagkaroon ng pinansyal na kakayahan para sa mga internasyonal na pamumuhunan sa real estate. Hindi pa nga kami nagbabakasyon sa mga mamahaling lugar. Ngunit ang susi sa aking kamay ay totoo, mabigat, at malamig, at malinaw na antigo. Ang liham ay nakasulat sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Ben at ang address ay tila lehitimo. Maaari kong hanapin ang Ravens Hollow Castle online upang kumpirmahin ang pagkakaroon nito. Ginugol ko ang natitirang gabi sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa ari-arian online. Natuklasan na ang Ravens Hollow Castle ay totoo nga, isang kuta noong ika-16 na siglo sa Scottish Highlands na naibalik sa orihinal nitong kagandahan. Ipinapakita ng mga larawan ang isang kahangahangang istruktura ng bato na may mga tore, pader, at hardin na tila mula sa isang engkanto. Ngunit ayon sa bawat website na aking nakita, ang kastilyo ay pribadong pag-aari at hindi bukas sa publiko. Walang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari nito, kailan ito nabili, o kung paano mag-aayos upang makabisita. Nang maghanda ako para matulog kinagabihan, gumawa ako ng isang desisyon na tila imposibleng gawin kinabukasan ng umaga. Pupunta ako sa Scotland upang tuklasin kung ano ang pinaplano ni Ben sa loob ng 40 taon
at susundin ko ang kanyang mga tagubilin tungkol sa pagtatago ng paglalakbay na ito mula sa aming mga anak. Ang ilang mga pangako, tila, ay sulit panatilihin, kahit na ang taong gumawa nito ay wala na upang makita ang mga ito na natupad. At ang ilang mga asawa, nagsisimula kong mapagtanto, ay may kakayahang gumawa ng mga sorpresa na lumampas pa sa libingan. Kinabukasan, magbubook ako ng flight papuntang Scotland at tuklasin kung anong imposibleng regalo ang inihahanda ni Ben sa halos kalahati ng aming buhay. Ang flight patungong Edinburgh ay tumagal ng 8 oras, kung saan nagkaroon ako ng sapat na oras upang kwestiyonin ang pagiging matino sa paglipad sa kalahati ng mundo batay sa isang mahiwagang liham at isang antigong susi. Sa edad na 68, hindi pa ako naglakbay ng internasyonal ng mag-isa, hindi pa nagdesisyon ng padalos-dalos tungkol sa paglalakbay. At tiyak na hindi pa nagsimula sa isang bagay na lalong nararamdaman bilang isang treasure hunt na inorganisa ng aking yumaong asawa. Ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang lumalaking katiyakan na si Ben ay nagpaplano ng isang bagay na pambihira sa loob ng mga dekada, isang bagay na napakahalaga, kaya napilitan siyang ilihim ito kahit sa akin hanggang matapos ang kanyang kamatayan. Sinabi ko kina Paolo at Olivia na magbabakasyon ako sandali upang iproseso ang aking kalungkutan na hindi naman ganap na mali. Ang hindi ko nabanggit ay ang aking destinasyon o ang mahiwagang mga pangyayari na nag-udyok sa aking biglaang pagnanais na maglakbay sa ibang bansa. Nanay, sigurado po ba kayo na dapat kayong maglakbay ng mag-isa kaagad pagkatapos ng pagkamatay ni tatay? Tanong ni Paolo nang tawagan ko siya upang ipaalam ang aking mga plano. Siguro po si Olivia o ako na lang ang sasama sa inyo. Anak, kailangan ko ng oras na mag-isa upang pag-isipan ang hinaharap. Ang pagkamatay ni tatay ay nagpaliwanag sa akin kung gaano kaliit ng mundo ang nakita ko pa lang. Pero ang Scotland ay tila isang random na pagpili. Kailan po kayo nagkaroon ng interes sa kasaysayan ng Scotland? Tinabangan ko ang kanyang mga tanong na may malabong pagtukoy sa pagnanais na tuklasin ang aking mga ninuno na sapat na upang masatisfy ang kuryosidad ng parehong anak habang pinapanatili ang mga tagubilin ni Ben tungkol sa paglilihim. Ang biyahe ng rental car mula Edinburgh patungong Glen Nevis ay tumagal pa ng 3 oras sa pamamagitan ng lalong dramatic na tanawin ng kabundukan. Ang mga malalawak na burol ay nagbigay daan sa mga matutulis na bundok at ang sibilisadong lupang sakahan ay naging ligaw na moorlands na eksaktong katulad ng mga romantikong tanawin ng Scotland na nakita ko sa mga pelikula. Habang nagmamaneho ako ng mas malalim sa kabundukan, nagsimula akong maintindihan kung bakit maaaring pinili ni Ben ang Scotland para sa anumang sorpresa na kanyang pinaplano. Ang tanawin ay parang mula sa ibang mundo, sinauna at misteryoso, ang perpektong setting para sa mga dramatic na kilos at detalyadong lihim. Biglang lumitaw ang Ravens Hollow Castle sa isang liko ng makipot na kalsada ng kabundukan at ang una kong sulyap ay talagang nakahinga. Ang mga litrato na nakita ko online ay hindi nagpakita ng purong karangyaan ng istruktura na nakatayo mula sa gilid ng burol na tila mula sa isang medieval na pantasya. Ang kastilyo ay napakalaki, 3 palapag na gawa sa batong kulay abo na may 4 na bilog na tore na konektado ng matataas na pader at battlements. Ang malalaking pintuan ng oak ay nakasaksak sa isang arko na pasukan na pinagsamahan ng mga inukit na leon na gawa sa bato. Ang mga hardin ay pumalibot sa istruktura sa mga maingat na pinlano na terrace na bumababa sa gilid ng burol sa isang kaguluhan ng kulay mula sa mga bulaklak na hindi ko matukoy mula sa malayo. Nagpark ako sa tila itinalagang lugar malapit sa pangunahing pasukan at umupo sa aking rental car sa loob ng ilang minuto, nakatingin sa kastilyo at sinusubukang iproseso ang aking nakikita. Hindi ito isang simpleng cottage or hunting lodge na maaaring binili ni Ben bilang sorpresa sa pagreretiro. Ito ay isang kuta na akma para sa royalty. Naramdaman kong mainit ang gintong susi sa aking kamay habang papalapit ako sa malalaking pintuan sa harapan, na inukitan ng masalimuot na disenyo ng Celtic
na tumutugma sa knotwork sa mismong susi. Sa itaas ng pasukan, isang coat of arms na hindi ko nakilala ay inukit sa bato, na may nakasulat na mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Ang susi ay perpektong sumakto sa lock at lumiko ito ng maayos sa kabila ng kitang-kitang edad ng parehong susi at mekanismo. Ang mga pinto ay bumukas ng tahimik sa mga bisagra na maayos ang langis. Inilalantad ang isang entrance hall na mas akma sa isang museo kaysa sa isang pribadong tirahan. Magandang hapon, Ginang Santos. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Lumingon ako at nakita ang isang matandang Ginoo na nakasuot ng pormal na uniforme na nakatayo sa entrance hall, tila sumulpot na lang mula sa kawalan habang nakanganga ako sa aking paligid. Hinihintay niyo ako? Pero paano niyo nalaman na darating ako? Ginang Santos, ako po si Manong Cesar, ang punong katiwala ng Kastilyo. Nag-iwan po si Ginoong Santos ng napaka-partikular na tagubilin tungkol sa inyong pagdating at sa inyong mga pangangailangan sa pananatili niyo rito. Nag-iwan si Ben ng tagubilin? Gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho dito? Nagsisimula pa lang po ako sa paglilingkod kay Ginoong Santos ng 15 na taon na po, Ginang Santos. Ang buong staff ay matagal na po kayong inihahanda para sa inyong pagdating. Tiningnan ko ang paligid ng entrance hall, pinagmamasdan ang mga detalye na lalong nagiging kahanga-hanga sa masusing pagsusuri. Ang mga pader na bato ay nakasabit ng mga tapestries na mukhang tunay na medieval na pinagsasalaan ng mga retrato ng mga maharlika sa pananamit ng panahon. Isang engrandeng hagdanan ang umakyat sa isang galeriya na nakatanaw sa pangunahing bulwagan. Ang balustrade nito ay inukit mula sa tila isang piraso ng oak. Manong Cesar, natatakot akong hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Hindi kailanman binanggit ng aking asawa ang pagmamay-ari ng ari-arian sa Scotland. Hindi kailanman binanggit ang pagkuha ng mga tauhan. Hindi kailanman binanggit ang anuman tungkol sa lahat ng ito. Ginang Santos, marahil nais ninyong makita ang inyong pribadong tirahan at magpahinga pagkatapos ng inyong paglalakbay. Nag-iwan si Ginoong Santos ng isang detalyadong liham na nagpapaliwanag ng lahat, na inutusan akong ibigay sa inyo kapag mayroon na kayong oras upang magpahinga. Pinangunahan ako ni Manong Cesar sa mga pasilyo na tila walang katapusan sa kastilyo, lampas sa mga silid na puno ng mga antik na kasangkapan, mga pinta ng langis at mga palamuting bagay na tila sa pinakamagagandang museo. Bawat bintana ay nag-aalok ng kamanghamanghang tanawin ng landscape ng kabundukan na pumapalibot sa kastilyo. Ang aking pribadong tirahan ay isang suite ng mga silid na maaaring tahanan ng isang maharlikang pamilya. Isang sala na may apuyan na bato na sapat ang laki upang makatayo. Isang silid tulugan na may 4-poster bed na may kurtinang sutla, isang pribadong banyo na kahit paano ay pinagsama ang arkitekturang medieval sa modernong karangyaan, at isang maliit na aklatan na puno ng mga librong nakabalat ng balat. Ginang Santos, bibigyan ko kayo ng oras upang magpahinga at galugarin ang inyong mga silid. Kapag handa na kayo, pakitugtog ang kampana sa tabi ng inyong kama at dadalhin ko sa inyo ang liham na inihanda ni Ginoong Santos para sa okasyong ito. Pagkaalis ni Manong Cesar, tumayo ako sa gitna ng aking marangyang silid-tulugan. Sinusubukang unawain ang imposibilidad ng aking sitwasyon. Wala pang 24 oras ang nakalipas, ako ay isang biyuda na nasa gitnang klase, tahimik na naninirahan sa suburban Connecticut. Ngayon ay tila ako ang may-ari ng isang kastilyo sa Scotland na may mga tagapaglingkod na naghahanda para sa aking pagdating sa loob ng maraming taon. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa mga hardin na lumalawak hanggat abot ng aking paningin, nilikha ng mga propesyonal at inaalagaan ng may pagmamalasakit. Sa malayo, nakikita ko ang iba pang mga gusali sa bakuran ng kastilyo, mga kuwadra, ang tila isang greenhouse complex at ilang mas maliliit na istruktura na maaaring tirahan ng karagdagang staff. Hindi lang ito isang ari-arian na binili ni Ben. Ito ay isang estate, isang gumaganang kastilyo noong Edad Media na ginugol ng kung sino man ang malaking panahon at pera upang maibalik sa orihinal nitong karangyaan. Ngunit paano nagawa ng aking asawa,
isang historyador ng dagat na hindi kailanman nagpakita ng mga tanda ng di pangkaraniwang yaman na makakuha at mapanatili ang isang bagay na tulad nito? At bakit niya itinago ito sa loob ng, ayon kay Manong Cesar, hindi bababa sa 50 na taon? Tinunog ko ang kampana sa tabi ng aking kama, handang basahin ang anumang paliwanag na inihanda ni Ben para sa pinakakahangahangang sorpresa ng aming 40 taong kasal. Ang ilang lihim, nagsisimula akong maintindihan, ay napakalaki upang ibunyag habang ang tagapagtago ng lihim ay buhay pa upang harapin ang mga tanong tungkol dito, at ang ilang mga asawa, tila, ay may kakayahang lumikha ng buong alternatibong realidad habang ang kanilang mga asawa ay nananatiling walang kaalam-alam sa kanilang pag-iral. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Manong Cesar. May dalang pilak na tray na naglalaman ng serbisyo ng tsaa at isang sobre na selyado ng asul na wax, na may nakaukit na tila parehong coat of arms na nakita ko sa itaas ng pasukan ng kastilyo. Ang sobre ay makapal na nagpapahiwatig ng isang malaking liham at ang pangalan ko ay nakasulat sa ibabaw nito sa natatanging sulat kamay ni Ben. Ginang Santos, napakalinaw po ni Ginoong Santos na dapat ninyong basahin ang liham na ito ng pribado at gumugol ng sapat na oras upang iproseso ang impormasyong nilalaman nito. Manong Cesar, bago ko basahin ito, kailangan kong tanungin kayo. Gaano na po kayo katagal na kilala ang aking asawa? Una ko pong nakilala si Ginoong Santos, 17 taon na po ang nakakaraan, Ginang Santos, nang bilhin niya ang Ravens Hollow Castle. Nagtatrabaho po ako noon para sa mga dating may-ari at kasama po ako sa paglipat ng ari-arian. 17 taon. Binili ni Ben ang kastilyong ito 17 taon na ang nakakaraan? Totoo po, Ginang Santos. Ginugol po niya ang malaking panahon at resources sa pagpapanumbalik ng ari-arian sa kasalukuyang kondisyon nito. Bagamat marahil, 2 beses lang po siya bumisita kada taon hanggang kamakailan. Naramdaman kong nahilo ako habang pinoproseso ang impormasyong ito. Ang 17 taon na ang nakakaraan ay noong 2007, nang akala ko ay regular na naglalakbay si Ben para sa kanyang pananaliksik sa maritime archaeology. Malinaw na kasama sa mga research trip na yon ang pagbili at pagre-renovate ng isang kastilyo sa Scotland. Manong Cesar, nabanggit po ba ng aking asawa kung bakit niya itinago ang ari-arian na ito sa kanyang pamilya? Napakalinaw po ni Ginoong Santos na ang Ravens Hollow ay inihahanda bilang isang espesyal na regalo para sa inyo, Ginang Santos, upang ibunyag lamang sa ilalim ng partikular na mga pangyayari. Pakiramdam niya po ay mas makabuluhan ang sorpresa kung natural ninyo itong matutuklasan kaysa sa ipapaliwanag sa kanya habang buhay pa siya upang makita ang inyong reaksyon. Pagkaalis ni Manong Cesar, umupo ako sa marangyang sala kasama ang aking tsaa at maingat na sinira ang selyo ng wax sa liham ni Ben. Sa loob, nakita ko ang ilang pahina ng kanyang sulat kamay kasama ang tila mga dokumentong pangkasaysayan at mga litrato. Aking minamahal na Rosa, kung binabasa mo ang liham na ito sa Ravens Hollow Castle, nangangahulugan ito na ginawa mo ang unang hakbang upang matuklasan ang pinakamahalagang lihim na itinago ko sa buong kasal natin. Sana ay patawarin mo ang masalimuot na katangian ng pagbubunyag na ito, ngunit ang ilang mga kwento ay napakabihira upang sabihin ng walang tamang setting at konteksto. Rosa, lahat ng iyong nararanasan sa Ravens Hollow, ang kastilyo, ang mga tauhan, ang mga bakuran ay sa iyo. Binili ko ang ari-arian na ito, 17 taon na ang nakakaraan at inihahanda ko ito bilang iyong magiging tirahan. Bagamat umaasa akong makakasama ka rito sa maraming taon sa halip na iwan ka upang matuklasan ito ng mag-isa. Ngunit upang maunawaan mo kung bakit pinili ko ang partikular na kastilyong ito, at kung bakit ginugol ko ang halos 2 dekada sa paghahanda nito para sa iyo, kailangan mong malaman ang tungkol sa isang bagay na natuklasan ko. 27 taon na ang nakakaraan na nagbago ng ating pinansyal na kalagayan sa mga paraan na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Dahan-dahan akong naglakad sa mga silid ng kayamanan,
Binabasa ang mga detalyadong placard na tila isinulat ni Ben upang ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat artifact sa kasaysayan. Ang kanyang mga paglalarawan ay nagpapakita ng malalim na kaalaman, hindi lamang tungkol sa mga bagay mismo, kundi pati na rin sa kanilang konteksto ng kultura at politika sa loob ng kasaysayan ng Scotland. Ang koronang ito ay isinuot ni Mary, Queen of Scots. Basahin ko ng malakas mula sa isang placard. Ang mga esmeralda ay regalo mula sa korte ng Pransya, habang ang ginto ay minina sa Scottish Highlands noong ika-16 na siglo. Masusing sinuri ni Ginoong Santos ang bawat piraso, kumpirma ni Manong Cesar. Gusto niyang maunawaan hindi lamang ang kanilang halaga sa pera, kundi pati na rin ang kanilang mga kwento at koneksyon sa mga taong nagmamay-ari sa kanila. Sa huling silid ng kayamanan, may nakita akong lubos na nagpakabigla sa akin. Isang eksaktong replika ng trono room sa Holyrood Palace, kumpleto sa aktwal na upuan ng trono na ginamit ng mga monarkong Scottish sa loob ng mga siglo. Manong Cesar, iyan ba? Iyan ba ay isang tunay na royal throne? Tunay nga po, Ginang Santos, ayon sa pananaliksik ni Ginoong Santos. Ang upuang ito ay ginamit sa koronasyon ng ilang monarkong Stuart bago itinago kasama ang iba pang kayamanan noong 1746. Lumapit ako sa trono ng may paggalang, hinaplos ang mga inukit na armrest na hinawakan ng mga tunay na hari at reyna siglo na ang nakalipas. Ang upuan ay naka-upholster ng malalim na asul na velvet na mukhang bagong restore, ngunit ang kahoy na frame ay nagpakita ng patina ng edad at kahalagahan sa kasaysayan. Madalas banggitin ni Ginoong Santos na umaasa siyang gagamitin ninyo ang silid na ito para sa mga espesyal na okasyon. Tahimik na sabi ni Manong Cesar. Pakiramdam niya po ay karapat-dapat kayong maranasan kung ano ang pakiramdam ng umupo sa isang aktwal na royal throne. Gustong umupo ni Ben sa isang trono? Ginang Santos, madalas sabihin ni Ginoong Santos na kayo ang kanyang reyna sa loob ng 40 taon at panahon na para magkaroon kayo ng korona na angkop sa inyong dignidad. Tinitigan ko ang trono, iniisip ang 40 taon ng kasal sa isang lalaki na tila nakita akong royalty habang ako naman ay nakita ang sarili ko bilang isang propesor na nasa gitnang klase na may ordinaryong ambisyon at simpleng inaasahan. Manong Cesar, ano ba talaga ang pinangarap ng aking asawa para sa buhay ko dito sa Ravens Hollow? Inaasahan po ni Ginoong Santos na pipiliin ninyong manirahan dito bilang ginang ng Kastilyo, napapalibutan ng kagandahan at karangyaan na nagpaparangal sa inyong posisyon bilang kanyang minamahal na asawa at tagapagbantay ng koleksyon na ito ng kasaysayan. At kung pipiliin kong hindi manirahan dito, kung magdesisyon akong bumalik sa Connecticut at ipagpatuloy ang aking normal na buhay, Ginang Santos, lahat po ng nandito ay sa inyo, anuman ang piliin ninyong tirahan. Ang tanging hinihingi po ni Ginoong Santos ay magkaroon kayo ng opsyon na mamuhay bilang isang reyna kung sakali pong magustuhan ninyo. Tiningnan ko ang treasure vault. Kinakalkula ang imposibleng yaman na kinakatawan nito at ang responsibilidad na kaakibat nito. Hindi lang pera ang ibinigay ni Ben sa akin, kundi pati na rin ang mga artepakto na nag-uugnay sa akin sa mga siglo ng kasaysayan ng Scotland at tradisyon ng hari. Manong Cesar, kailangan kong magtanong ng isang mahalagang bagay. Nabanggit po ba ng aking asawa ang anumang tungkol sa relasyon ng aming mga anak sa pamana na ito? Ang ekspresyon ni Manong Cesar ay naging maingat na neutral, na nagpapahiwatig na inaasahan niya ang tanong na ito. Ginang Santos, napakatindi po ng paniniwala ni Ginoong Santos na ang kayamanan at kastilyo ay dapat manatili sa inyong ganap na kontrol habang buhay ng walang pakikialam mula sa ibang miyembro ng pamilya na maaaring hindi maunawaan ang kahalagahang pangkasaysayan ng kanyang pinanatili. Nag-aalala po siya na makikita ni Paulo at Olivia ang kayamanan bilang isang financial asset sa halip na isang cultural responsibility. Pakiramdam po ni Ginoong Santos na ang biglaang napakalaking yaman ay maaaring magbago ng inyong mga relasyon sa pamilya sa mga paraan na hindi makakatulong sa sinumang kasangkot.
Nag-aalala siya na makikita nila ako bilang pinagmulan ng mana sa halip na kanilang nanay? Napakasigla po ng paniniwala ni Ginoong Santos na ang inyong huling mga taon ay dapat gugulin sa pagtamasa ng mga relasyon na nakabatay sa tunay na pagmamahal sa halip na pamamahala ng mga inaasahan tungkol sa pamamahagi ng pinansyal. Nang hapong iyon, tinawagan ko si Paulo mula sa pribadong linya ng telepono ng Kastilyo upang tiyakin sa kanya ang aking kaligtasan habang maingat na iniiwasan ang anumang detalye tungkol sa aking aktwal na lokasyon o mga aktibidad. Nanay, halos nagkasakit na po ako sa pag-aalala sa inyo. Sabi ng hotel sa Edinburgh, hindi pa raw po nila kayo naririnig. At nang tawagan ko ang airline, sabi po nila lumipad kayo sa Scotland. Pero hindi na po sila makapagbigay ng ibang impormasyon. Paulo, maayos na maayos ako. Nagpasya akong maging mas spontaneous sa aking itinerary at nanatili sa iba't ibang lugar depende sa kung ano ang mukhang interesante. Nanay, hindi po kayo ganyan. Kailan pa po kayo naging mahilig sa spontaneous travel decisions? At bakit hindi niyo po sinasagot ang inyong cellphone? Napagtanto ko na ang aking bagong tuklas na kalayaan at kumpiyansa, bunga ng pagtuklas na may-ari ako ng isang kastilyo at kayamanan ng hari, ay nagbabago na sa aking pag-uugali sa mga paraan na nag-aalala sa aking mga anak. Ang ilang mga lihim na tututunan ko ay imposibleng itago ng walang hanggan. At ang ilang mga reyna ay kailangang magpasya kung handa silang ibunyag ang kanilang mga korona sa mga miyembro ng pamilya na maaaring hindi handa na makita ang kanilang ina bilang royalty. Lumipas ang 3 araw bago ko natanggap ang tawag sa telepono na pumilit sa akin na harapin ang katotohanan na ang aking lihim ay hindi maaaring manatiling nakatago ng walang hanggan. Nasa aklatan ng kastilyo ako noon, nagbabasa tungkol sa kasaysayan ng dinastiyang Stuart mula sa mga libro na tila kinolekta ni Ben partikular para sa aking edukasyon nang ipaalam sa akin ni Manong Cesar na nasa telepono si Olivia at tila labis na nababalisa. Nanay, salamat sa Diyos at sa wakas sumasagot na kayo. Si Paulo at ako ay balisang-balisa sa pag-aalala. Alam naming wala kayo sa sinabi ninyong pupuntahan at pinag-iisipan na namin ang mag-file ng report para sa nawawalang tao. Olivia, anak, sinabi ko kay Paulo na ligtas ako. Nag-e-explore lang ako ng Scotland ng mas malawakan kaysa sa una kong plano. Nanay, hindi po kayo ganyan. Sa loob ng 40 taon, hindi po kayo kailanman naglakbay ng biglaan, lalong-lalo na ang mawala sa ibang bansa nang walang tamang plano. Nag-aalala po kami na baka naaapektuhan ng kalungkutan ang inyong pagpapasya. Naramdaman ko ang pagkairita sa mungkahi ng aking anak na ang aking bagong tuklas na kalayaan ay kumakatawan sa kapansanan sa pagpapasya sa halip na personal na paglago. Ang paninirahan sa Ravens Hollow sa loob ng 1 linggo ay nagbago na sa aking pananaw tungkol sa aking sariling kakayahan at kagustuhan sa mga paraan na tila nag-aalala sa aking mga anak. Olivia, ako ay isang matanda na. May sapat na kakayahang magdesisyon sa paglalakbay nang hindi kumukonsulta sa aking mga anak na may edad na. Nanay, iyan po mismo ang inaalala namin. Kausap niyo po kami na parang ibang tao. Ang nanay na kilala ko, hindi po kayo magsasalita sa amin nang may ganitong awtoridad. Awtoridad. Ang salitang iyon ay tumama sa akin bilang partikular na nagbubunyag tungkol sa kung paano nakikita ng aking mga anak ang aking personalidad at mga kakayahan sa paggawa ng desisyon. Tila, ang tiwala na tono na aking nabuo simula nang matuklasan ang aking royal inheritance ay sapat na kapansin-pansin upang alalahanin sila. Olivia, marahil ang pagtuklas na kaya kong alagaan ang sarili ko ay hindi dapat nakakagulat sa sino man. Nanay, pakisabi po sa amin kung eksakto kung nasaan kayo. Sinusuri po ni Paulo ang mga transaksyon ng inyong credit card at alam naming nagrenta kayo ng kotse at nagmaneho patungo sa Scottish Highlands. Gusto lang po naming tiyakin na ligtas kayo. Naramdaman ko ang malamig na pagkaunawa na sinusubaybayan ng aking mga anak ang aking mga aktibidad sa pananalapi at iniimbestigahan ang aking kinaroroonan ng may pagpupursige
ng mga taong naghihinala na may mahalagang bagay na itinatago sa kanila. Sinusuri ni Paulo ang mga transaksyon ng credit card ko? Bakit mo naisip na angkop iyon? Dahil kamamatay lang po ni Tatay Six na buwan na ang nakakaraan at bigla po kayong kumikilos na hindi po kayo habang naglalakbay ng mag-isa sa ibang bansa. Nanay, mahal po namin kayo at nag-aalala po kami na baka mayroong sinasamantala ang inyong emosyonal na kahinaan. Huminto ako sa pagbabasa, lalong nalilito sa mga pagbubunyag na ito tungkol sa mga lihim na pagbili ng ari-arian at mga nakatagong kalagayang pinansyal. 40 taon ko nang pinamahalaan ang budget ng aming sambahayan at hindi ko kailanman napansin ang anumang di pangkaraniwang kita o gastos na magpapahiwatig na si Ben ay may sapat na resources upang makabili ng mga kastilyo sa Scotland. Rosa, noong 1999, habang nagre-research ako tungkol sa mga shipwrecks sa Scottish Highlands para sa isang libro tungkol sa mga maritime disasters, natuklasan ko ang isang bagay na matagal nang hinahanap ng mga historiador mula pa noong 1746. Ang nawawalang kayamanan ng royal family ng Stuart. Matapos ang Battle of Culloden, nang mapagtanto ng mga taga-suporta ni Bonnie Prince Charlie na wala na silang pag-asa, ilang Highland clans ang nagtulungan upang itago ang kayamanan ng hari, mga korona, ginto, pilak, at mga mahahalagang artepakto sa kung saan sa mga bundok malapit sa Glen Nevis. Ang kayamanan ay inilaan upang punduhan ang hinaharap na pagpapanumbalik ng linya ng Stuart, ngunit nawala ang lokasyon nang ang mga taong nagtago nito ay napatay sa mga kasunod na labanan sa mga puwersang Ingles. Sa loob ng 253 taon, ang mga treasure hunter, historiador at arkeologo ay naghanap sa Highlands para sa tinawag na Lost Crown of Scotland. Ang kayamanan ay tinatayang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit karamihan sa mga eksperto ay ipinapalagay na natuklasan na ito dekada na ang nakalipas at naibenta ng pribado o na ang lokasyon ay nawala na magpakailanman. Inilapag ko ang liham at tinitigan ang tanawin ng kabundukan sa labas ng bintana, sinusubukang iproseso ang sinasabi sa akin ni Ben. Natagpuan niya ang isang maalamat na kayamanan na nawala ng mahigit 2 siglo. At malinaw na ginamit niya ang pagtuklas na yon upang bilhin ang kastilyong ito. Rosa, natuklasan ko ang kayamanan noong 1999, nakatago sa isang sistema ng kuweba na humigit kumulang 15 milya mula sa iyong kinalalagyan ngayon. Ang lokasyon ay itinago ng napakatalino, kaya tumagal ako ng 3 tag-araw ng sistematikong paghahanap upang mahanap ang pasukan at 1 pang taon upang ligtas na hukayin ang kayamanan. Ang natuklasan ko ay lumampas sa bawat pagtatantya na ginawa ng mga historiador tungkol sa halaga ng kayamanan, mga gintong barya, pilak na plato, mga koronang pinalamutian ng hiyas, mga seremonyal na sandata at mga artepakto na kumakatawan sa artistikong at kultural na pamana ng maharlikang Scottish. Nang ipa-appraise ko ng propesyonal ang koleksyon, ang konserbatibong pagtatantya ay 40 bilyong piso ng Pilipinas. Halos mabitawan ko ang aking tasa ng tsaa habang sinisip-sip ko ang impormasyong ito. 40 bilyong piso. Mas malaki iyon kaysa sa halagang maaari kong isipin, pabayaan ng isipin, na nakuha ng aking simpleng asawa sa pamamagitan ng paghahanap ng kayamanan. Rosa, alam kong nagtataka ka kung bakit hindi ko kailanman sinabi sa iyo ang tungkol sa pagtuklas na ito at kung bakit hindi ko kaagad ginamit ang kayamanan upang baguhin ang ating pamumuhay. Ang sagot ay komplikado. Ngunit ito ay nakasalalay sa aking katiyakan na ang biglaang napakalaking yaman ay magbabago ng ating dinamika ng pamilya sa mga paraan na maaaring hindi kapakipakinabang. Nakita ko kung ano ang nangyari sa mga taong nanalo sa loto o nagmana ng hindi inaasahang kayamanan. Kung paano nagsimulang tratuhin sila ng mga kamag-anak at kaibigan ng iba. Kung paano nagkakaroon ng mga anak ng hindi makatotohanang mga inaasahan tungkol sa pera. Kung paano nasisira ang mga kasal dahil sa mga panggigipit na kasama ng biglaang yaman. Higit sa lahat, gusto kong matiyak na kung may mangyari sa akin, magiging financially secure ka at tatratuhin ng may dignidad at paggalang na palagi mong nararapat
Ngunit maaaring hindi mo matanggap kung alam ng ating mga anak ang lawak ng ating mga resources. Naisip ko sina Paulo at Olivia na parehong nagkaroon ng hirap sa pananalapi sa kabila ng kanilang edukasyon at mga oportunidad sa karera. Madalas silang magkomento tungkol sa pag-asam na makamana sa aming ari-arian. Bagaman inaakala nila na ito ay binubuo lamang ng aming simpleng bahay at pensyon ni Ben. Rosa, ginugol ko ang 17 na taon sa paglikha ng Ravens Hollow bilang isang lugar kung saan maaari kang mamuhay tulad ng reyna na palagi mong naging sa aking mga mata. Ang kastilyo ay kumpleto sa tauhan, ganap na pinananatili at may pinansyal na kaloob upang gumana ng walang hanggan nang hindi nangangailangan ng anumang kontribusyon mula sa iyo. Ngunit ang kastilyo ay bahagi lamang ng aking iiwan sa iyo. Bukas, ipapakita sa iyo ni Manong Cesar ang treasure vault na aking itinayo sa ilalim ng kastilyo, kung saan ang Stuart Royal Collection ay ipinapakita sa isang pribadong museo na ganap na sa iyo. Hawak mo na ngayon ang isang kayamanan na hindi kayang gastusin ng karamihan sa dentong buhay, at mayroon kang mga resources upang mamuhay ayon sa iyong gusto sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Aking mahal na Rosa, pinakasalan mo ang isang historiador ng dagat at natuklasan mong ikaw ngayon ang lihim na reyna ng isang kastilyo sa Scotland na may royal treasury sa iyong basement. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay, lahat ng aking walang hanggang pag-ibig, Ben. Natapos ako sa pagbabasa at umupo ng tahimik, nakatingin sa marangyang sala na tila sa akin sa isang kastilyo na tila sa akin, nilagyan ng kayamanan na nawala ng 278 taon. Ang ilang mga asawa ay nagiiwan sa kanilang mga asawa ng komportabling pondo sa pagre-retiro. Ang aking asawa ay tila ginawa akong isa sa pinakamayayamang babae sa mundo habang lumilikha ng isang setting ng engkanto para sa akin upang tamasahin ang kayamanang iyon. Ang tanong ngayon ay kung handa akong maging reyna na palaging pinaniniwalaan ni Ben na karapat-dapat ako. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog sa kabila ng marangyang 4-poster bed na maaaring tirahan ng isang buong maharlikang pamilya. Nakahiga akong gising, nakatingin sa palamuting kisame, sinusubukang ipagkasundo ang simpleng buhay na aking naranasan sa loob ng 40 na taon sa pambihirang mga pangyayari na tila inorganisa ni Ben mula pa noong 1999. Tuwing ilang oras, bumabangon ako at naglalakad sa bintana upang kumpirmahin na ang tanawin ng kabundukan ay totoo, na hindi ako nakakaranas ng anumang masalimuot na halusinasyon na dulot ng kalungkutan. Ang sinag ng buwan na nagpapaliwanag sa bakuran ng kastilyo at sa malalayong bundok ay nagpakumbinsi sa akin na anuman ang nangyayari ay talagang nangyayari, anuman ang pagiging imposible nito. Pagsapit ng umaga, nakagawa ako ng desisyon na tingnan ang treasure vault na binanggit ni Manong Cesar. Bahagyang dahil kailangan ko ng konkretong patunay sa mga pahayag ni Ben, at bahagyang dahil hindi ko maiisip na umuwi sa Connecticut nang hindi nauunawaan ang buong saklaw ng natuklasan at inihanda ng aking asawa. Agad na lumitaw si Manong Cesar bandang 9 a.m. na may dalang agahan at ang maingat na pagtatanong kung handa na ba akong mag-tour sa historical collection ng kastilyo. Manong Cesar, bago tayo magpatuloy, kailangan kong maintindihan ang tungkol sa legal na status ng kayamanan na ito. Kung natuklasan ni Ben ang mga artepakto na pag-aari ng Scottish Cultural Heritage, siguradong may mga batas tungkol sa pagmamay-ari at pag-uulat ng mga pagtuklas na ganoon. Ginang Santos, napakadetalyado po ni Ginoong Santos sa mga legal na aspeto ng kanyang pagtuklas. Natagpuan po ang kayamanan sa pribadong lupain na binili niya partikular para sa archaeological research, at nakipagtulungan po siya sa mga awtoridad ng Britanya upang maitatag ang malinaw na legal na pagmamay-ari. Lahat po ng mga artepakto ay naidokumento at narehistro ng maayos sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno, at komportable po ang mga awtoridad sa kanyang pagpapanatili ng isang koleksyon na may ganitong kahalagahan sa kasaysayan sa pribadong kamay. Nag-donate po si Ginoong Santos ng ilang piraso sa National Museum of Scotland at nagbigay ng malaking pondo para sa Highland Historical Preservation.
Bilang kapalit, nakatanggap po siya ng legal na clearance upang mapanatili ang karamihan sa koleksyon sa pribadong kustudiya na may pagkaunawa na ito ay sa huli ay magiging available para sa scholarly research. Nakatuong impormasyon ito para mapawi ang ilan sa aking mga alalahanin tungkol sa pagiging lehitimo ng pagkuha ni Ben ng kayamanan. Ang aking asawa ay masinop sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Maliwanag, naging maingat din siya sa legal at etikal na dimensyon ng kanyang natuklasang arkeolohiko. Pinangunahan ako ni Manong Cesar sa mga pasilyo na hindi ko pa nakikita noong nakaraang araw. Lampas sa mga silid na naglalaman ng tila mga walang presyong antik at sining. Bumaba kami sa isang hagdanang bato na mukhang medyebal ngunit nararamdaman na nakakagulat na moderno sa paanan na nagpapahiwatig ng kamakailang pagsasaayos upang matiyak ang kaligtasan habang pinapanatili ang pagiging tunay ng kasaysayan. Ginugol ni Ginoong Santos ang malaking pagsisikap sa paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagpapakita at pagpapanatili ng koleksyon ng Stuart. Paliwanag ni Manong Cesar habang papalapit kami sa isang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy na nakakabit sa pader na bato. Kontrol ng klima, mga sistema ng seguridad at mga protokol ng konserbasyon na nakakatugon sa mga pamantayan ng museo. Bumukas ang pinto para ilantad ang isang bagay na sa pinakamagagandang museo sa mundo lang dapat makita. Ang Treasure Vault ay napakalaki. Isang serye ng magkakaugnay na silid na inukit mula sa pundasyon ng kastilyo at ginawang eleganteng espasyo ng eksibisyon. Ang mga display case ay nakalinya sa mga pader. Bawat isa ay naglalaman ng mga artifact na kumikinang sa ilalim ng mga profesional na sistema ng ilaw. Mga gintong korona na may emerald, sapiro at ruby na sumasagap sa ilaw na parang mga bituing nahuli. Mga pilak na sandatang seremonyal na may hawakan na balot ng gintong kawad. Mga baso na may hiyas na malamang ay nakalagay sa mga mesa ng hari at reyna siglo bago pa man ang American Revolution. Diyos ko, Manong Cesar, ito ay pambihira. Tunay nga, Ginang Santos. Madalas sabihin ni Ginoong Santos na ang koleksyon ay kumakatawan sa pinakamagandang halimbawa ng royal craftsmanship ng Scotland mula sa panahon ng Stuart. Naiintindihan ko ang pagdududa mo, Paolo. Ganoon din ang naramdaman ko nang basahin ko ang liham ng tatay mo na nagpapaliwanag ng lahat, ngunit ang ebidensya ay napakapuwersa. Ibinigay ko sa kanila ang mga kopya ng mga dokumentong pangkasaysayan na iniwan ni Ben para sa akin, kasama ang mga litrato ng kayamanan bago niya ito inilipat sa kastilyo, mga legal na papeles na nagtatatag ng kanyang pagmamay-ari sa koleksyon, at mga sulat sa mga awtoridad ng Britanya tungkol sa arkeolohikal na kahalagahan ng kanyang pagtuklas. Diyos ko, bulong ni Olivia habang pinag-aaralan ang mga litrato ng mga gintong korona at mga pinalamutyang artifact. Ang mga piraso na ito ay mukhang pagmamay-ari ng Tower of London. Ayon sa pananaliksik ng tatay mo, mas mahalaga at makasaysayang mahalaga ang mga ito kaysa sa maraming item na ipinapakita sa mga koleksyon ng hari. Ang kayamanan ng Stuart ay itinago sa loob ng 278 taon at kumakatawan sa pinakamagagandang halimbawa ng royal craftsmanship ng Scotland mula sa panahong medieval. Sinuri ni Paolo ang mga legal na dokumento ng may pagkadetalyado ng isang accountant. Tila naghahanap ng ebidensya na ang buong kwento ay isang detalyadong pandaraya o hindi pagkakaunawaan. Nanay, tila lehitimo ang mga dokumentong ito, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit itinago ni tatay ang isang bagay na napakahalaga nito sa pamilya sa loob ng mahigit 2 dekada. Nag-aalala ang tatay ninyo na ang biglaang napakalaking yaman ay magbabago ng aming mga relasyon sa pamilya sa mga paraan na maaaring hindi kapaki-pakinabang. Gusto niyang tiyakin na ang aming kasal at ang inyong pagkabata ay hindi maimpluwensyahan ng mga inaasahan tungkol sa minanang pera. Pero nanay, sabi ni Olivia nang may halatang pagkadismaya, naghirap po kami sa pinansyal sa buong pagkabata namin.
Nag-loan po kami ng estudyante para sa kolehiyo, nagtrabaho ng maraming trabaho, namuhay ng simple habang tila nakaupo sa isang kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Paano po maibibigay katarungan ni tatay ang pagtatago sa amin ng kaalaman tungkol sa mga resources na sana ay nakapagpadali ng aming buhay ng malaki? Nakita ko ang galit sa boses ni Olivia at napagtanto ko na ang mga alalahanin ni Ben tungkol sa dinamika ng pamilya ay may batayan. Ang aking mga anak ay kinakalkula na kung paano sana naiiba ang kanilang buhay kung alam nila ang tungkol sa kayamanan sa halip na tumuon sa pambihirang regalo na nilikha ni Ben para sa aking kinabukasan. Naramdaman ni tatay na ang karakter ay nabubuo sa pamamagitan ng pagharap sa mga hamon sa halip na sa madaling pag-access sa minanang yaman. Gusto niyang pareho kayong magkaroon ng kalayaan at etika sa paggawa na hindi makokompromiso ng mga inaasahan tungkol sa pera ng pamilya. Pagbubuo ng karakter. Ang tono ni Paulo ay malinaw na may pait. Nanay, 15 taon na po akong nagtatrabaho ng 60 oras sa isang linggo. Sinusubukang bumuo ng pinansyal na seguridad para sa aking pamilya. Samantala, lihim na pinapanatili ni tatay ang isang kastilyo sa Scotland habang pinapanood niya akong nahihirapan sa mga bayarin sa mortgage at mga pondo sa kolehiyo para sa aking mga anak. Naramdaman kong nagtatanggol ako sa mga desisyon ni Ben na pagtanto na pinoproseso ng aking mga anak ang pagbubunyag ng eksakto tulad ng kinatatakutan niya sa pamamagitan ng pagtutok sa kung paano sila naapektuhan ng paglilihim sa halip na pinahahalagahan ang pambihirang kalikasan ng kanyang nagawa. Paulo, ang desisyon ni tatay na itago ang kayamanan ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa iyo o kay Olivia. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa aming pamilya mula sa mga komplikasyon na kaakibat ng biglaang yaman. Anong mga komplikasyon? Hirit ni Olivia. Ang komplikasyon ng pagkakaroon ng kakayahang bumili ng magagandang bagay. Ang komplikasyon ng hindi pag-aalala tungkol sa pinansyal na seguridad. Ang komplikasyon ng pagkakaroon ng kakayahang ituloy ang mga karera batay sa hilig sa halip na pangangailangan sa ekonomiya. Dahan-dahang lumitaw si Manong Cesar sa pinto. Tila napansin ang tensyon sa pag-uusap at nais mag-alok ng tulong. Marahil po ay nais makita ng mga anak ang koleksyon ng kayamanan. Mungkahi niya ng may diplomasya. Palaging nararamdaman ni Ginoong Santos na ang direktang pagdanas ng mga artepakto ay makakatulong sa mga tao na maunawaan ang laki ng kanyang natuklasan. Oo, sumang-ayon ako, napagtanto na ang mga abstraktong talakayan tungkol sa yaman ay mas mababa ang pamatay kaysa sa aktwal na pagtingin sa Stuart Royal Collection. Sa tingin ko, kailangan ninyong maunawaan kung ano ang natagpuan ng tatay ninyo at kung bakit niya nararamdaman ang gayong responsibilidad na panatilihin ito. Habang pinangunahan kami ni Manong Cesar patungo sa treasure vault, napansin kong parehong tahimik na tahimik ang aking mga anak. Tila pinoproseso ang mga implikasyon ng pagmamay-ari ng mga artifact na pag-aari ng royalty ng Scotland. Ang mga dinamika ng kompetisyon na minsan kong napansin sa pagitan nila ay tila lumalala habang pinag-iisipan nila ang mga isyu sa mana. Nanay, sabi ni Paulo habang bumaba kami sa hagdanang bato, ano po ang mangyayari sa lahat ng ito kapag hindi na po ninyo kayang pamahalaan ang ganito kalaking ari-arian? Nagtatanong ka ba tungkol sa mana, Paulo? Nagtatanong po ako tungkol sa praktikal na pagpaplano para sa mga ari-arian na may ganitong laki. Ang mga ari-arian na tulad nito ay nangangailangan ng espesyal na pamamahala, legal na pangangasiwa, pagpaplano ng buwis, mga pagsasaalang-alang sa siguro. Napakadetalyadong tagubilin ang iniwan ni tatay tungkol sa pangmatagalang pamamahala ng ari-arian at koleksyon, putol ko. Napagtanto na iniisip na ni Paulo ang kastilyo bilang isang asset sa negosyo sa halip na isang tahanan kung saan maaaring piliing manirahan ang kanyang ina. Pagpasok namin sa treasure vault, parehong natahimik ang aking mga anak, nakatingin sa mga display ng mga gintong korona, mga armas na may hiyas at mga artepakto ng hari na may ekspresyon ng pagkamangha na hinaluan ng halatang kalkulasyon ng pinansyal. Ito ay pambihira! Sa wakas ay nasabi ni Olivia.
Nanay, literal na kayo ang isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ang ilang mga anak ay nakakabatid tungkol sa mga nakatagong ari-arian ng kanilang mga magulang at nagpapasalamat sa hindi inaasahang seguridad ng pamilya. Ang aking mga anak ay natututo tungkol sa minanang kayamanan at kaagad na nagsisimulang kalkulahin ang kanilang sariling posisyon kaugnay ng mga yaman na hindi nila kailanman alam na umiiral. Ang mga babala ni Ben tungkol sa dinamika ng pamilya ay napatunayang mas tumpak kaysa sa inaasahan ko. Ang pagbabago sa pag-uugali ng aking mga anak matapos makita ang treasure vault ay kaagad at nakakagulo. Sa loob ng ilang oras matapos matuklasan ang lawak ng aking mana, sila ay lumipat mula sa mga nag-aalalang anak na nag-aalala sa misteryosong paglalakbay ng kanilang ina, tungo sa mga estratehikong tagapayo na sabik na talakayin ang tamang pamamahala ng mga pambihirang ari-arian. Nanay, kailangan po nating pag-usapan ang mga security protocol para sa isang koleksyon na may ganitong halaga, inanunsyo ni Paulo sa hapunan, na inihanda ng chef ng kastilyo partikular para sa pagbisita ng aking mga anak. Dokumentasyon ng insurance, propesyonal na pagtatasa, implikasyon sa buwis. Mayroong dos-dosenang mga pagsasaalang-alang na nangangailangan ng agarang atensyon. Ginugol ni tatay ang 17 na taon sa pagharap sa mga pagsasaalang-alang na iyon, Paulo. Lahat ay naidokumento, na-insure, at legal na nakabalangkas ng maayos. Pero nanay, ang plano ni tatay ay idinisenyo para sa iba't ibang kalagayan. Ngayon na kayo ang nag-iisang may-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, kailangan nyo ng kontemporaryong payo pinansyal tungkol sa optimisasyon, diversifikasyon at pagpaplano ng estate. Napansin ko na ang pananalita ni Paulo ay lalong naging formal at nakatuon sa negosyo, na parang kausap niya ay isang kliyente sa halip na ang kanyang nanay. Ang kaswal na pagmamahal na naglarawan sa aming relasyon sa loob ng 35 taon ay napalitan ng maingat na profesionalismo na ginagamit niya sa pinakamayayamang kliyente ng kanyang accounting firm. Paulo, sinasabi mo bang hindi sapat ang mga arrangement ni tatay? Sinasabi ko po na ang pamamahala ng yaman sa ganitong laki ay nangangailangan ng espesyal na kadalubhasaan na maaaring makinabang mula sa input ng pamilya at mga kontemporaryong estratehiya sa pananalapi. Matapos tapusin ang tawag na may pangakong magche-check-in, nang mas regular hinanap ko si Manong Cesar at hiniling sa kanya na mag-ayos ng isang secure na internasyonal na linya ng telepono upang makontak ko si Abogado Mendoza, ang abogado na naghatid ng mga paunang tagubilin ni Ben. Abogado Mendoza, kailangan ko ng payo tungkol sa isang sitwasyon na lumalabas sa aking mga anak na nagbabanta sa privacy ng pamana ng aking asawa. Ginang Santos, anong uri ng sitwasyon ang nabuo? Niimbestigahan ng aking mga anak ang aking mga aktibidad sa paglalakbay at tila naghihinala na nakikitungo ako sa mga hindi kilalang aspeto ng ari-arian ng aking asawa. Nag-aalala ako na maaaring matuntun nila ang Ravens Hollow at matuklasan ang koleksyon ng kayamanan. Ginang Santos, inasahan ng inyong asawa ang posibilidad na ito at nag-iwan ng napaka-partikular na legal na tagubilin tungkol sa pagprotekta sa inyong privacy at karapatan sa pagmamay-ari. Ang kastilyo at koleksyon ay hawak sa isang irrevocable trust na mayroon kayo bilang nag-iisang benepisyaryo at trustee. Kahit matuklasan pa ng inyong mga anak ang pagkakaroon ng ari-arian, wala silang legal na karapatan na ma-access ang estate o impormasyon tungkol sa nilalaman nito. Pero paano naman ang mga relasyon sa pamilya? Kung malalaman nila na nagmana ako ng napakalaking yaman habang hinahayaan ko silang maniwala na mayroon kaming simpleng mga resources, hindi ba iyon magdudulot ng permanenteng pinsala sa aming mga relasyon? Ginang Santos, ang desisyong iyon ay sa huli ay nakasalalay sa inyo. Umaasa ang inyong asawa na magkakaroon kayo ng oras upang umangkop sa inyong bagong sitwasyon bago magpasya tungkol sa pagbubunyag sa pamilya. Ngunit nauunawaan din niya na ang mga lihim na may ganitong laki ay maaaring mahirap panatilihin ng walang hanggan. Nang hapong iyon, gumawa ako ng isang desisyon na parehong kailangan at nakakatakot.
Tinawagan ko ang parehong mga anak ko at inanyayahan silang sumama sa akin sa Scotland para sa kung ano ang inilarawan kong isang mahalagang pag-uusap ng pamilya tungkol sa pamana ng tatay. Nanay, anong klasing pag-uusap tungkol sa pamana ang nangangailangan ng paglalakbay sa Scotland? Tanong ni Paulo nang may halatang hinala. Ang uri na tatay ay gumugol ng 17 taon sa pagpaplano at na ako ay gumugol ng nakaraang linggo sa pagsubok na unawain mismo. 17 taon? Nanay, ano po ang sinasabi niyo? Paulo, nag-iwan si tatay sa akin ng ilang napakahalagang sorpresa na sa tingin ko ay dapat ninyo ni Olivia malaman ng direkta kaysa sa matuklasan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga investigasyon sa mga transaksyon ng aking credit card. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo ako sa entrance hall ng Kastilyo, naghihintay sa pagdating ng aking mga anak. Suot ang isang damit na mataktikang iminungkahi ni Manong Cesar mula sa wardrobe ni Ginang Santos, mga damit na binili at itinago sa Kastilyo partikular para sa aking pagiging residente doon. Ang damit ay elegante, ngunit hindi magarbong, malinaw na mahal, ngunit hindi garapal, perpektong sakto at halatang pinasadya. Pagtingin ko sa aking sarili sa palamuting salamin ng entrance hall, napagtanto ko na ako ay mukhang isang taong nabibilang sa isang kastilyo, isang taong may kumpiyansa at awtoridad na nagmumula sa pagkaalam na nagmamay-ari siya ng pambihirang yaman at mga makasaysayang kayamanan. Nang dumating ang rental car ni na Paulo at Olivia sa driveway ng kastilyo, pinanood ko mula sa bintana habang nakatingin sila sa Ravens Hollow na may ganap na pagtataka. Ilang minuto silang nakaupo sa kanilang sasakyan, tila sinusubukang iproseso kung bakit sila inanyayahan ng kanilang ina na makipagkita sa kanya sa tila isang pangunahing atraksyon ng turista. Nanay? Tawag ni Paulo nang hindi sigurado habang binubuksan ko ang malalaking pintuan sa harapan. Ano po bang lugar ito? Bakit po tayo magkikita sa isang uri ng museo? Paulo, Olivia, maligayang pagdating sa Ravens Hollow Castle. Pumasok kayo at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng nais ni tatay na malaman ninyo tungkol sa buhay na inihanda niya para sa akin. Habang pumasok ang aking mga anak sa kastilyo, pinanood ko ang kanilang mga mukha na nagpakita ng parehong pagkamangha at pagkalito na aking naranasan sa aking pagdating. Ngunit nakita ko rin ang iba pa sa kanilang mga ekspresyon, kalkulasyon, pagtatasa at ang tila mabilis na pagtutuos sa isip tungkol sa halaga ng kanilang nakikita. Nanay, dahan-dahang sabi ni Olivia, kaninong kastilyo po ito at ano ang kinalaman nito sa pamana ni tatay? Ang kastilyong ito ay sa akin, anak, kasama ang lahat ng nasa loob nito. Ginugol ni tatay ang huling 17 taon ng kanyang buhay sa paglikha nito bilang regalo para sa aking kinabukasan. Ang ilang mga anak ay unti-unting nakakabatid tungkol sa lihim na buhay ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng mga pahiwatig at bahagyang pagbubunyag. Ang aking mga anak ay malapit nang matuklasan na ang kanilang ama ay ginawa ang kanilang ina na isang lihim na reyna at na ang simpleng pamilya na kanilang kinamulatan ay isang detalyadong katang-isip na idinisenyo upang protektahan sila mula sa mga inaasahan na maaring hindi nila kayanin. Kung mananatili ang aming mga relasyon sa pamilya matapos ang pagbubunyag na ito, ay mananatili pa ring makikita. Ang katahimikan sa entrance hall ay tumagal ng halos 1 buong minuto habang sina Paulo at Olivia ay pinoproseso ang aking pahayag tungkol sa pagmamay-ari ng Ravens Hollow Castle. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na nagpalipat-lipat sa pagitan ng hindi paniniwala, pagkalito, at ang tila mabilis na kalkulasyon tungkol sa mga implikasyon ng hindi inaasahang yaman ng kanilang ina. Nanay, ano po ang ibig ninyong sabihin na ang kastilyong ito ay sa inyo? Tanong ni Paulo sa maingat na tono ng isang taong nakikipag-usap sa isang taong maaaring nakakaranas ng mga delusyon. Ibig kong sabihin, binili ni tatay ang Ravens Hollow 17, taon na ang nakakaraan at ginugol ang mga sumunod na taon sa paghahanda nito bilang aking tirahan. Lahat ng narito, ang kastilyo,
Ang bakuran, ang mga kagamitan, ang mga tauhan ay akin na ngayon. Tiningnan ni Olivia ang paligid ng entrance hall na may halatang pagpapahalaga sa mga mamahaling sining at antique. Ang kanyang mata ng interior designer ay automatikong sinusuri ang halaga ng kanyang nakikita. Nanay, ang ari-arian na ito ay dapat nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano po na kayang bilhin ni tatay ang isang bagay na tulad nito nang hindi namin nalalaman? Iyan po mismo ang tanong ko kay Manong Cesar nang dumating ako dito isang linggo na ang nakakaraan. Ang sagot ay komplikado at kinasasangkutan ng isang pagtuklas na ginawa ni tatay 25 na taon na ang nakakaraan na malaking nagpabago sa aming pinansyal na kalagayan. Pinangunahan ko sila sa pangunahing drawing room kung saan inayos ni Manong Cesar ang serbisyo ng tsa sa isang mesa na marahil ay ginawa para sa mga maharlika noong ika-18 siglo. Habang umupo ang aking mga anak sa mga upuan na maaaring nagbigay kasangkapan sa isang royal palace, nagsimula akong ipaliwanag ang pagtuklas ni Ben sa kayamanan ng Stuart at ang kanyang desisyon na panatilihing lihim ang aming bagong tuklas na yaman sa buong kasal namin. Sinasabi niyo po bang nakahanap si tatay ng isang uri ng nawawalang kayamanan? Putol ni Paulo. Nanay, parang galing po iyan sa isang adventure novel, hindi sa totoong buhay. Si Olivia naman ay may ibang paraan, ngunit parehong nakakabahala na nakatuon sa tinawag niyang lifestyle optimization para sa aking bagong sitwasyon. Nanay, kailangan po ninyo ng kumpletong wardrobe na angkop sa inyong posisyon bilang ginang ng isang kastilyo na tulad nito. Mga personal stylist, social secretary, event planner, mayroong buong infrastruktura na kinakailangan para sa pamumuhay sa antas ng lipunan na ito. Olivia, isang linggo na akong nakatira dito at hindi ko naman naramdaman na may kulang sa mga kailangan ko. Pero nanay, masyado po kayong maliit mag-isip. Sa mga resources na tulad nito, maaari po kayong mag-host ng mga charity gala, cultural events, political fundraisers. Maaari po kayong magkaroon ng malaking impluensyang panlipunan kung strategic po kayong magpupuwesto. Napagtanto ko na agad na nagsimulang isipin ng aking mga anak ang pinalawak na mga tungkulin para sa kanilang sarili kaugnay ng aking bagong tuklas na yaman. Si Paulo bilang tagapayo sa pananalapi at manager, si Olivia bilang lifestyle consultant at social coordinator. Walang sinuman sa kanila ang tila interesado sa aking sariling damdamin tungkol sa paninirahan sa Ravens Hollow o sa aking mga hangarin kung paano gugulin ang aking natitirang mga taon. Mga anak, paano kung sabihin ko sa inyo na isinasaalang-alang ko ang pagbebenta ng kastilyo at pagdodonate ng koleksyon ng kayamanan sa mga naaangkop na museo? Ang alarm na lumitaw sa mukha ng dalawa ay nagbigay ng mga sagot. Nanay, napakaaga pa po niyan, mabilis na sabi ni Paulo. Ang mga pangunahing desisyon sa pananalapi ay hindi dapat gawin ng walang komprehensibong pagsusuri ng mga alternatibo at implikasyon. At nanay, dagdag ni Olivia, isipin po ninyo ang cultural impact na maaari ninyong magkaroon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng koleksyon ng pribado. Ang pribadong pagmamay-ari ay nagbibigay ng mas malaking flexibility sa kung paano ipinapakita at ibinabahagi ang mga artepakto sa publiko. Napagtanto ko na ang aking hypothetical na tanong tungkol sa pagbebenta ay nagdulot ng agarang protektibong reaksyon, na parang ang aking mga anak ay nagsimulang isipin ang kastilyo at kayamanan bilang ari-arian ng pamilya na nangangailangan ng kanilang input bago magawa ang anumang malalaking desisyon. Nang gabing iyon, matapos magpahinga ang aking mga anak sa kanilang guest room, nagkaroon ako ng pribadong pag-uusap kay Manong Cesar tungkol sa aking mga obserbasyon sa kanilang pag-uugali. Manong Cesar, nag-iwan po ba ang aking asawa ng anumang partikular na tagubilin tungkol sa kung paano haharapin ang mga panggigipit ng pamilya tungkol sa pamamahala ng ari-arian?
Ginang Santos, napakapartikular po ni Ginoong Santos na lahat ng desisyon tungkol sa kastilyo at koleksyon ay dapat manatili sa inyong ganap na kontrol nang walang impluensya mula sa mga miyembro ng pamilya na maaaring hindi maunawaan ang kahalagahang pangkasaysayan ng kanyang pinanatili. Inaasahan niya po na maaaring subukang impluensyahan ni Paulo at Olivia ang aking mga pinili. Napakasigla po ng paniniwala ni Ginoong Santos na ang mga taong hindi gumugol ng maraming taon sa pagsasaliksik ng kahalagahang pangkultura ng koleksyon ay maaaring tingnan ito bilang pangunahing isang financial asset sa halip na isang responsibilidad sa pamana ng Scotland. Kinabukasan ng umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap na nagkumpirma sa aking lumalaking alalahanin tungkol sa mga motibasyon ng aking mga anak. Natagpuan ko sina Paulo at Olivia sa aklatan ng kastilyo, nakakumpol sa mga laptop at legal na dokumento, tila nagsasaliksik tungkol sa pamamahala ng ari-arian at pagpaplano ng mana. Nanay, pinag-uusapan po namin ang ilang ideya para i-optimize ang inyong pinansyal na posisyon, simula ni Paulo nang may halatang sigla. Mayroong mga sopistikadong trust structure na maaaring magbigay ng mga benepisyo sa buwis habang sinisiguro ang profesional na pangangasiwa ng pamamahala ng ari-arian. At nanay, nagre-research po ako tungkol sa cultural foundations at private museum models na maaaring magpahintulot sa inyo na mapanatili ang kontrol sa koleksyon habang tumatanggap ng malalaking benepisyo sa buwis para sa mga programa ng public access. Dagdag ni Olivia. Nagsasaliksik kayo tungkol sa aking mga opsyon sa pananalapi nang hindi muna kumukonsulta sa akin? Gusto po naming ipakita sa inyo ang mga komprehensibong alternatibo upang makagawa kayo ng matalinong desisyon, paliwanag ni Paulo. Nanay, ang yaman sa ganitong kalaki ay nangangailangan ng estratehikong pagpaplano na isinasaalang-alang ang maraming henerasyon ng mga interes ng pamilya. Maraming henerasyon? Plano niyo na bang ipamahagi ang aking ari-arian habang buhay pa ako? Nanay, hindi po iyon ang ibig naming sabihin, mabilis na sabi ni Olivia, bagamat ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na ang generational planning ay bahagi nga ng kanilang mga talakayan. Sinusubukan lang po naming tulungan kayo na maunawaan ang mga opsyon na maaaring hindi ninyo naisip. Lalo akong hindi komportable sa pagpapalagay ng aking mga anak na ang aking mana ay nangangailangan ng kanilang gabay at pangangasiwa lalo na't wala pa silang 48 oras sa Ravens Hollow at itinuturing na nila ang ari-arian bilang isang negosyo ng pamilya. Paulo, Olivia, pinahahalagahan ko ang inyong pag-aalala tungkol sa tamang pamamahala. Ngunit ganap akong may kakayahang magdesisyon tungkol sa aking sariling ari-arian at mga asset. Pero nanay, patuloy ni Paulo, wala po kayong karanasan sa pamamahala ng yaman sa ganitong antas. Ang pagiging komplikado ng mga international na holdings, cultural artifacts, staff management, legal compliance, ito ay mga lugar kung saan ang propesyonal na gabay ay maaaring makaiwas sa magastos na pagkakamali. At nanay, dagdag ni Olivia, kami po ay pamilya. Gusto po naming tulungan kayong tamasahin ang inyong mana habang sinisiguro na maayos ang pagkakaayos ng lahat para sa hinaharap. Tiningnan ko ang aking mga anak na pagtanto na ang kanilang mga alok ng tulong ay nagmumula sa tunay na pagmamalasakit na hinaluan ng malinaw na pansariling interes sa pagpapanatili ng pakikisangkot sa mga ari-arian na hindi nila kailanman inasahan na magkaroon ang kanilang pamilya. Mga anak, kailangan ninyong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Mahigpit na inutusan ako ni tatay na hawakan ang mana na ito ng mag-isa nang walang panggigipit ng pamilya o input tungkol sa kung paano ako dapat mabuhay o anong mga desisyon ang dapat kong gawin. Pero nanay, tiyak na hindi po inaasahan ni tatay ang pagiging komplikado ng iniwan niya sa inyo upang pamahalaan ng mag-isa. Pagtatalo ni Paulo, ang ilang mga magulang ay nakatuklas na ang pagmamahal ng kanilang mga anak ay walang pasubali.
Ang ibang mga magulang ay nakatuklas na ang pambihirang mana ay nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga anak na nagmamahal sa kanila at ng mga anak na nagmamahal sa kanilang pera. Nagsisimula akong maintindihan kung aling kategorya ang naglalarawan sa aking dinamika ng pamilya at nagsisimula akong pahalagahan kung bakit napakadiin ni Ben sa pagtatago ng kanyang kayamanan hanggang matapos ang kanyang kamatayan. Ang punto ng pagkasira ay dumating sa almusal 3 araw pagkatapos nang matuklasan kong kausap ni Paulo sa telepono ang isang law firm na tila nagdidiskusyon tungkol sa trust optimization strategies para sa inherited cultural assets. Tahimik siyang nagsasalita sa morning room, tila ipinapalagay na hindi ko maririnig ang kanyang pag-uusap tungkol sa pagtiyak ng tamang fiduciary oversight para sa family wealth management. Paulo, sino ba ang kinukonsulta mo tungkol sa aking ari-arian? Nagulat ang aking anak, malinaw na hindi inaasahang mahuhuli siyang nagdidiskusyon tungkol sa aking mga pinansyal na usapin sa mga labas na partido. Nanay, nangangalap lang po ako ng impormasyon tungkol sa best practices para sa pamamahala ng mga koleksyon na ganito. Mayroong mga specialized firms na humahawak ng private museums at cultural trusts. Nangangalap ka ng impormasyon tungkol sa pamamahala ng aking mana nang hindi muna kumukonsulta sa akin. Nanay, sinusubukan ko lang po tumulong. Ang mga ari-arian na ganito kalaki ay nangangailangan ng propesyonal na pangangasiwa na higit pa sa kaya ninyong hawakan ng mag-isa. Naramdaman kong galit na galit ako sa pagpapalagay na hindi ko kayang pamahalaan ang aking sariling mga gawain at mas galit pa sa tila paniniwala ni Paulo na may karapatan siyang magsaliksik ng mga opsyon sa pamamahala para sa ari-arian na ganap na sa akin. Paulo, ang aking ari-arian at ang aking mga desisyon sa pananalapi ay hindi angkop na paksa para sa iyong independenteng pananaliksik at konsultasyon. Pero nanay, pamilya po tayo. Gusto po naming tiyakin na protektado kayo mula sa mga posibleng pagkakamali o pagsasamantala ng mga taong maaaring samantalahin ang inyong kawalan ng karanasan sa pamamahala ng yaman. Nang hapong iyon, natagpuan ko si Olivia sa treasure vault na kumukuha ng mga litrato ng bawat artepakto, tila idinudokumento ang koleksyon para sa mga layunin na hindi niya pa nadidiscuss sa akin. Olivia, ano ang ginagawa mo? Nanay, gumagawa po ako ng visual inventory ng mga pinakamahahalagang piraso para sa insurance at appraisal purposes. Sa isang koleksyon na ganito kahalaga, kailangan niyo po ng komprehensibong dokumentasyon para sa seguridad at pagpaplano ng estate. Nagpauwi ba ako sa iyo upang gumawa ng inventaryo? Nanay, nabanggit po ninyo na naidokumento na ni tatay ang lahat, pero naisip ko po na ang karagdagang kontemporaryong pagtatasa ay maaaring makatulong para maunawaan ang kasalukuyang market values. Napagtanto ko na parehong nagsimulang kumilos ang aking mga anak na para bang sila ang magkasamang tagapagmana ng ari-arian sa halip na mga bisita sa ari-arian na eksklusibo sa akin. Gumagawa sila ng mga desisyon, nagsasaliksik at nagpapatupad ng mga plano nang hindi kumukonsulta sa akin. Maliwanag na ipinapalagay na ang mga relasyon sa pamilya ay nagbigay sa kanila ng awtoridad na makialam sa aking mga usaping pinansyal. Olivia, ang koleksyon ay na-appraise na ng propesyonal ng maraming beses at ang lahat ng dokumentasyon ay kasalukuyan at komprehensibo. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng karagdagang inventaryo. Pero nanay, tiyak na ang pagkakaroon ng partisipasyon ng pamilya sa pag-unawa at pagpapanatili ng mga ari-arian na ito ay kapaki-pakinabang para sa lahat ng kasangkot? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Abogado Mendoza upang talakayin ang lumalabas na sitwasyon sa pag-uugali ng aking mga anak. Abogado Mendoza, tila naniniwala ang aking mga anak na mayroon silang kinalaman sa aking mga desisyon sa mana. Sa kabila ng katotohanan na malinaw na itinatag ng inyong dokumentasyon ang aking nag-iisang pagmamay-ari ng lahat ng ari-arian. Ginang Santos, ito po mismo ang sitwasyon na inasahan ng inyong asawa at ang dahilan kung bakit napaka-partikular niya tungkol sa pagpapanatili ng inyong independenteng awtoridad sa ari-arian.
Ano po ang irerekomenda ninyo para sa paghawak ng panggigipit ng pamilya tungkol sa pamamahala ng asset? Ginang Santos, nag-iwan po ang inyong asawa ng napakalinaw na tagubilin para sa sitwasyong ito. Kung magsisimulang tratuhin ng mga miyembro ng pamilya ang inyong mana bilang isang shared resource na nangangailangan ng kanilang input, nais po niyang ipatupad ninyo ang tinatawag niyang protective disclosure. Isang protective disclosure? Inihanda po ng inyong asawa ang dokumentasyon na magpapaliwanag ng malinaw sa mga miyembro ng pamilya na ang kanilang relasyon sa inyo sa hinaharap at anumang posibleng mana ay ganap na nakasalalay sa kanilang paggalang sa inyong kalayaan at awtoridad sa paggawa ng desisyon. Nag-ayos si Abogado Mendoza na maghatid ng karagdagang legal na dokumento na inihanda ni Ben partikular para sa pamamahala ng dinamika ng pamilya sa paligid ng mana. Nilinaw ng mga papeles na ang anumang pagtatangka na maimpluwensyahan ang aking mga desisyon tungkol sa ari-arian pilitin ako sa mga partikular na pagpili sa pananalapi o tratuhin ang aking ari-arian bilang mga ari-arian ng pamilya ay magreresulta sa kumpletong pag-alis mula sa anumang hinaharap na pagsasaalang-alang sa mana. Taglay ang legal na balangkas na ito. Humiling ako ng isang family meeting kinaumagahan upang tugunan ang inilarawan kong mahahalagang paglilinaw tungkol sa mana at mga relasyon ng pamilya. Paolo, Olivia, kailangan ninyong maunawaan ang isang mahalagang bagay tungkol sa legal at pinansyal na istruktura ng aking mana. Ibinigay ko sa bawat isa sa kanila ang isang kopya ng mga dokumento na inihanda ni Abogado Mendoza. Ang mga papeles na ito ay nagpapaliwanag ng malinaw na ang aking mana ay hawak sa isang irrevocable trust na nagbibigay sa akin ng nag-iisang awtoridad sa lahat ng desisyon tungkol sa kastilyo, ang koleksyon ng kayamanan at anumang kaugnay na ari-arian. Ang trust ay nagtatakda rin na ang anumang pagtatangka ng mga miyembro ng pamilya na maimpluwensyahan ang aking mga pinili o ituring ang mga ari-arian na ito bilang shared resources ay magreresulta sa kanilang kumpletong pag-alis mula sa mga pagsasaalang-alang sa mana sa hinaharap. Pinanood ko ang aking mga anak na basahin ang mga dokumento na may lumalaking alarma habang napagtanto nila na ang kanilang mga pagtatangka na makialam sa pamamahala ng ari-arian ay maaaring naglagay sa panganib sa kanilang sariling hinaharap na interes sa pananalapi. Nanay, hindi po namin sinusubukang pilitin kayo, maingat na sabi ni Paolo. Nag-aalok lang po kami ng tulong sa komplikadong pamamahala sa pananalapi. Paolo, kumukonsulta ka sa mga law firm tungkol sa trust optimization para sa aking mga ari-arian nang walang pahintulot ko. Iyan ay isang pagtatangka na makialam sa aking kalayaan sa pananalapi. At Olivia, patuloy ko, idinodokumento mo ang aking koleksyon ng kayamanan para sa mga layunin na hindi mo pa nadidiskas sa akin. Tila tinatrato ang mga artepakto bilang ari-arian ng pamilya, nangangailangan ng iyong inventaryo at pagtatasa. Nanay, sinusubukan lang po naming tumulong, protesta ni Olivia. Gusto po naming magkaroon kayo ng pinakamahusay na posibleng payo at suporta para sa pamamahala ng mana na ganito kalaki. Ang ginagawa ninyo ay ituring ako bilang isang walang kakayahang matandang babae na nangangailangan ng pangangasiwa ng pamilya para sa paggawa ng mga pangunahing desisyon. Inasahan ng tatay ninyo ang pag-uugali na ito at naghanda ng mga legal na proteksyon upang matiyak ang aking kalayaan. Tumayo ako, nararamdaman ng mas matatag at kumpiyansa kaysa sa maraming taon ng interaksyon sa pamilya. Mga anak, gusto kong umuwi kayo sa inyong mga tahanan at isipin kung interesado kayo na magkaroon ng relasyon sa akin na gumagalang sa aking autonomiya o kung mas interesado kayo na mapanatili ang access sa kayamanan na hindi ninyo alam na umiiral hanggang sa linggong ito. Nanay, sobra po kayong nagre-react, sabi ni Paolo. Mahal po namin kayo at gusto po naming tulungan kayo. Kung mahal niyo ako, igagalang niyo ang kakayahan kong magdesisyon para sa sarili kong ari-arian ng walang gabay, pananaliksik o mungkahi sa pamamahala mula sa inyo. At kung hindi po namin matanggap ang mga hangganan na iyon,
Tahimik na tanong ni Olivia, kung gayon ay matutuklasan ninyo na tama si tatay na mag-alala kung paano magbabago ang kaalaman tungkol sa mana na ito sa aming mga relasyon sa pamilya. Ang ilang mga nanay ay natutunan na ang pagmamahal ng kanilang mga anak ay sapat na malakas upang makaligtas sa pagtuklas ng hindi inaasahang yaman. Ang ibang mga nanay ay natutunan na ang pambihirang mana ay nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga anak na nagmamahal sa kanila at ng mga anak na nagmamahal sa kanilang pera. Malapit ko nang matuklasan kung aling kategorya ang naglalarawan sa aking sariling dinamika ng pamilya. At nagsisimula akong maunawaan na ang pagiging isang reyna minsan ay nangangailangan ng paggawa ng mga desisyon na nagbibigay prioridad sa dignidad kaysa sa pagkakaisa ng pamilya. 6 na buwan pagkatapos ng mapanlabang pagpupulong ng pamilya, nakaupo ako sa silid ng tore ng kastilyo na naging aking pribadong santuwaryo sa pagsusulat. Pinapanood ang paglubog ng araw sa kabundukan na nagpipinta sa mga bundok ng mga kulay ginto at lila. Habang pinag-iisipan ko ang pambihirang pagbabago na naranasan ng aking buhay mula nang matuklasan ang pinakamalaking lihim ni Ben. Ang aking mga anak ay agad na bumalik sa Amerika pagkatapos ng aming mahirap na pag-uusap at ang aming relasyon ay sumailalim sa isang pangunahing muling pagsasaayos na nagpapatunay na ang mga alalahanin ni Ben tungkol sa dinamika ng pamilya ay kapansin-pansing tumpak. Parehong sina Paulo at Olivia ay gumugol ng mga linggo sa pagtatangkang ayusin ang aming relasyon sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono na hindi maiiwasang bumalik sa mga talakayan tungkol sa tamang pamamahala ng ari-arian at ang kanilang pagnanais na tumulong sa mga hamon ng pagpapanatili ng Ravens Hollow. Nanay, pinag-iisipan po namin ang sitwasyon nyo, sabi ni Paulo sa isang partikular na nakakabigo na tawag. At napagtanto po namin na ang pagpapanatili ng isang kastilyo sa Scotland ng mag-isa ay tiyak na napakalungkot at napakalaki. Paulo, hindi ako nag-iisa. Mayroon akong Manong Cesar at ang buong staff ng bahay. Bukod pa rito, nakipagkaibigan ako sa ilang kapitbahay at lokal na historiador na nagpapahalaga sa cultural significance ng kastilyo. Pero nanay, mga relasyon po sa empleyado at kaswal na sosyal na koneksyon lang po iyan. Kami po ang pamilya nyo. Hindi po ba kayo gusto na isama kami sa mahalagang yugto na ito ng buhay nyo? Gusto kong isama kayo sa buhay ko bilang mga anak ko na nagmamahal sa akin, hindi bilang mga consultant na gustong pamahalaan ang aking mga asset. Napakahirap tanggapin ng pagkakaiba na iyon para sa kanila. Ang kanilang mga tawag ay naging mas madalang nang matanto nila na hindi ko sila aanyayahan na magsilbing tagapayo para sa ari-arian at ang kanilang komunikasyon ay lumipat sa mga walang kabuluhang check-in sa halip na tunay na pag-uusap tungkol sa aking mga karanasan bilang ginang ng Ravens Hollow. Mas banayad ang diskarte ni Olivia, ngunit parehong paulit-ulit. Nanay, nagre-research po ako tungkol sa cultural foundations at sa tingin ko po ay may mga oportunidad para magkaroon kayo ng malaking social impact sa pamamagitan ng mga strategic charitable initiatives na nakabase sa kastilyo. Olivia, sinusuportahan ko na ang ilang lokal na proyekto sa pagpapanatili ng kasaysayan at nakapagtatag na ako ng mga relasyon sa mga museo na interesado sa rotating access sa ilang bahagi ng koleksyon. Pero nanay, mas marami pa po kayong magagawa. Sa tamang pagpaplano at profesional na tulong, ang Ravens Hollow ay maaaring maging isang pangunahing institusyong pangkultura na nagdadala ng internasyonal na atensyon sa pamana ng Scotland. At sino po ba ang magbibigay ng profesional na tulong na ito? Well, may mga connection po ako sa mundo ng museo sa pamamagitan ng aking design work. At si Paulo po ay may karanasan sa non-profit financial management. Sa huli ay tumigil ako sa pagtanggap ng kanilang mga tawag nang maging malinaw na hindi nila kayang paghiwalayin ang kanilang mga tungkulin bilang aking mga anak mula sa kanilang pagnanais na makialam sa pamamahala ng aking mana. Ang ironya ay, ang paninirahan sa Ravens Hollow ay naging mas kasiya siya kaysa sa inaakala ko. Malayo sa pagiging isolated or overwhelmed, natuklasan ko na ang pagiging ginang ng isang kastilyo ay perpektong akma sa aking personalidad
at interes. Ginugugol ko ang aking mga umaga sa pakikipagtulungan sa libraryan ng Kastilyo upang magkatalog at magsaliksik ng mga makasaysayang dokumento na kinolekta ni Ben kasama ang kayamanan. Ang aking mga hapon ay madalas na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mga historiador at curator ng museo sa buong mundo na sabik na matuto tungkol sa mga partikular na artifact sa koleksyon. Ilang gabi bawat linggo, nagho-host ako ng maliliit na hapunan para sa mga lokal na scholar artista at mga leader ng komunidad na nagpapahalaga sa pagkakataong makita ang koleksyon ng kayamanan at talakayin ang kasaysayan ng Scotland sa isang setting kung saan ito talaga namuhay. Ginang Santos, ang inyong pananaliksik sa panahon ng Stuart ay nagbigay ng mga insight na nagbabago kung paano namin nauunawaan ang dinamika ng politika ng ika-19 siglo Scotland. Sabi sa akin ni Professor MacLeod mula sa University of Edinburgh sa isang kamakailang pagbisita, Profesor, ang pagkakaroon ng access sa mga pangunahing dokumento at artifact ay ginagawang posible upang maunawaan ang mga makasaysayang pangyayaring ito mula sa mga pananaw na hindi available sa mga naunang mananaliksik. Natuklasan ko rin na tunay akong nasisiyahan sa praktikal na aspeto ng pamamahala ng isang malaking ari-arian. Ang pakikipagtulungan kay Manong Cesar upang pangasiwaan ang mga schedule ng pagpapanatili, koordinasyon ng staff at pag-aayos ng mga bisita ay nagpukaw ng mga kasanayan sa administratibo na hindi ko kailanman alam na mayroon ako. Ginang Santos, ginawa ninyo po ang Ravens Hollow na eksakto sa kung ano ang inisip ni Ginoong Santos, sinabi sa akin ni Manong Cesar kamakailan. Isang lugar kung saan ang pagpapanatili ng kasaysayan ay nagsisilbi sa mga layuning pang-edukasyon habang pinapanatili ang dignidad at kagandahan na nais niyang maranasan ninyo. Manong Cesar, sa tingin niyo po ba ay magiging masaya si Ben sa kung paano ko pinili na manirahan dito? Ginang Santos, madalas sabihin ni Ginoong Santos na mayroon kayong talino at gilas upang maging isang tamang ginang ng isang kastilyo na tulad nito, ngunit hindi pa kayo nagkaroon ng pagkakataong matuklasan ang mga kakayahang iyon. Ang pinaka-nakakagulat na development ay ang aking desisyon na pormal na itatag ang Blackwood Cultural Foundation. Isang organisasyong pangkawanggawa na sa huli ay magmamana ng kastilyo at koleksyon habang tinitiyak ang kanilang pagpapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Sa pakikipagtulungan kay Abogado Mendoza, isinasaayos ko ang pundasyon upang magbigay ng edukasyonal na access sa Stuart Treasure habang pinananatili ang Ravens Hollow bilang sentro para sa pananaliksik sa kasaysayan ng Scotland. Ginang Santos. Ang istruktura ng pundasyon na ito ay tinitiyak na ang mga natuklasan ng inyong asawa ay magsisilbi sa mga layuning pang-eskolar at pangkultura ng walang hanggan. Ipinaliwanag ni Abogado Mendoza sa aming mga pagpupulong sa pagpaplano at tinitiyak din nito na ang kastilyo at koleksyon ay hindi magiging pinagmulan ng salungatan ng pamilya pagkatapos ng inyong pagkamatay. Tunay nga ang modelo ng pundasyon ay nag-aalis ng mga panggigipit sa mana habang iginagalang ang inyong kalayaan at ang pananaw ng inyong asawa sa pagpapanatili ng cultural heritage ng Scotland. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng mga liham mula kina Paolo at Olivia na tumutugon sa balita tungkol sa pagtatatag ng pundasyon. Ang kanilang mga reaksyon ay nagkumpirma na gumawa ako ng tamang desisyon tungkol sa pagprotekta sa ari-arian mula sa mga komplikasyon ng pamilya. Ang liham ni Paolo ay formal at may tono ng negosyo. Nanay, habang iginagalang po namin ang inyong desisyon na magtatag ng isang charitable foundation, umaasa po kami na isasaalang-alang nyo ang interes ng pamilya sa istruktura ng pamamahala at tiyakin ang angkop na representasyon para sa inyong direktang mga tagapagmana. Ang liham ni Olivia ay mas emosyonal. Nanay, nabigo po ako na pinili ninyong ibukod ang inyong mga anak sa paglahok sa pagpapanatili ng pamana ni tatay. Maaari po sana kaming nagtulungan upang parangalan ang kanyang alaala habang pinapanatili ang mga koneksyon ng pamilya sa kamangha-manghang mana na ito. Walang liham ang kumilala sa aking kaligayahan sa Ravens Hollow o nagpahayag ng tunay na interes sa aking mga karanasan bilang ginang ng kastilyo.
Parehong nakatuon ang mga ito sa kanilang pagbubukod mula sa pamamahala at sa kanilang pagkawala ng potensyal na mana sa halip na sa aking kasiyahan sa papel na nilikha ni Ben para sa akin. Ngayong umaga, isinulat ko ang aking huling mga liham sa 2 kong anak. Pormal na inanyayahan silang bumisita sa Ravens Hollow. Bilang aking mga bisita kailanman, nais nilang tamasahin ang aming relasyon bilang mag-ina habang nililinaw na ang mga talakayan tungkol sa pamamahala ng ari-arian, pamamahala ng pundasyon o pagpaplano ng mana ay permanenteng ipinagbabawal. Noong 1985, pinustahan ako ng aking asawa na kung makakayanan kong maging asawa niya sa loob ng 40 taon, bibigyan niya ako ng isang bagay na imposibleng isipin. Nang buksan ko ang pintuan ng kastilyo sa Scotland, natuklasan kong nakahanap siya ng isang kayamanan ng hari na nagkakahalaga ng 40 bilyong piso ng Pilipinas at ginugol ang 17 taon sa paglikha ng isang kaharian kung saan ako maaaring mamuhay bilang reyna na palagi niyang pinaniniwalaan na ako. Ngunit ang pinakaimposibleng regalo ay hindi ang kayamanan o ang kastilyo. Ito ay ang pagtuklas na sa edad na 68, mayroon akong lakas ng loob na piliin ang dignidad kaysa sa mga inaasahan ng pamilya at mamuhay bilang reyna ng sarili kong pambihirang buhay. Sa edad na 71, hindi na ako si Rosa Santos, ang simpleng propesor na tahimik na namuhay sa anino ng kanyang asawa. Ako ay si Lady Rosa Santos, ginang ng Ravens Hollow Castle at tagapagbantay ng Stuart Royal Collection, nabubuhay ng eksakto sa buhay ng dignidad at layunin na pinaniniwalaan ng aking asawa sa loob ng 40 taon na karapat-dapat ako. Ang ilang mga reyna ay nagmamana ng kanilang mga korona sa pamamagitan ng aksidente ng kapanganakan. Minana ko ang akin sa pamamagitan ng 40 taon ng tapat na pag-ibig at ang lakas ng loob na tanggapin ang imposible ng ito ay inalok ng may buong pagmamahal. Ang paglubog ng araw sa kabundukan ay kahanga-hanga ngayong gabi. Pinipintahan ang aking kaharian ng mga kulay ginto na nagpapaalala sa akin araw-araw na ang ilang mga pustahan ay sulit manalo kahit na kailangan mong maghintay ng 4 na dekada upang kolektahin ang iyong premyo. Wakas.